welcome sa All Goods Podcast, Episode 4. Ang special guest namin ngayon, isang MC, battle MC sa Milano, dito sa Milano, R&B, mula sa Lyrical Division, Papi G. Papi G. Pinipigyan yung boses ko talaga. Okay na. Yo, hello sa lahat. Papi G nga pala ng Lyrical Division. Chill lang. Yo, let's go. Lyrical Division. LD, proudly. LD. Yo. Dami na mga wala ng Lyrical Division. Cheers tayo to, cheers. Cheers tayo, cheers. Salamat sa Kwento tayo na sa magandang kwento. Salamat sa iyo, Utol, at napaunlakan mo yung aming imbitasyon dito sa podcast namin. Lagi. Salamat tayo. Kamusta kayo? Kamusta? Anong mga pinagkagawa niyo ng Always nakaraan? good. Always good naman ako. Good. Oo, siyempre. Ikaw, Utol, anong pinagkaabalahan mo ng mga itong araw na to? Bali ito lang, itong mga araw to wala eh. Kasi nakalib ako eh. Bakasyon! Nakabakasyon ako. Pero ano yun, dahil Pahinga. sa hindi pag-idealist trabaho. Pero babalik na sa Lunes. Importante na ayos yun. Ayos yun. Doon tayo lagi sa pahinga. Sa Manila tayo lagi. Pahinga talaga, pahinga. Na-rest no, na-rest. Pahinga ang Kailangan din talaga naman eh. Oo Para... Kasi pag mahirap naman yung papasok ka araw-araw, nakasimahon ka, di ba? Kailangan pag nakakapawa. Kaabot sa trabaho, alam mo yung may bata sa bahay. Oo. Minsan kasi di natin nadadala natin pati sa bahay yung pagod, di ba? Kaya importante pag pasok natin. Di ba sabi nila, pag uwi mo ng bahay mo, kung nakita yung mga anak mo, tanggal yung pagod mo. Oo. Na yun. Sa isang parte. Tama. Yung sa mismong literal na nandun na, alam mo nakita yung mga gagawin mo ba, di ba? Kasi nakapagod yun. Niisip mo pa lang, uwi na ako, nuluto pa ako, papaligo pa ako bata. Pero masarap. Nakakapagod. Parte ng growing up yan to. Parte ng growing up. Growing up yan. Goods naman. Gusto. Ako ay pinagagawa ng mga nakarang araw. Wala, alam niyo naman. Same shit. Always share. Always share, deliver. Hanap ng mga fornitoring bago. Dahil nagkakaubusan ng businessman yan eh. Nagkakaubusan ng Pinoy products dito. Oo nga, nag-i-exit sila eh. Mga balita yun. Paano malalaman yung mga balita? Nag-i-exit sila eh. Pero pansin mo, marami nang kulang-kulang ngayon na pagkain. Oo, dami. Daming nawala. Hindi na pinapalusa talaga. Tapos kung may makita ka man, na matagal mo na harap, ang mahal na. Mahal. Taas ng sobrang. Kasi Mahal na siguro yung papasok eh. Marami tayong nilalagay na ingredients. Nabawal dito. Tama. Si papalusa. Kasi syempre sa atin yung mga pagkain, kain lang tayo, di ba? Ito pakialam dun eh. Kasi sinabi natin yung karne na yan. Kung yung sanggaw kayo, karne na, di ba? Kain lang kain. Ikaw, di ba hindi ka umuwi ka ng Pilipinas? May pinagkaiba yung Jollibee? Napakalaki kasi mas masarap ng original. Mas masarap. Kaso maraming ingredients dito na hindi talaga pinapasok dahil napakipik. Kaya mag-ibang lasa talaga, no? Siyempre. Oo. Matagal na ako tol, hindi na ako So ilang year ka na? Wala sabi ko, 2013. Tagal. Kumain ako sa Jollibee noon. Wala pang Jollibee noon. Wala. Bago pa lang dito eh. Pero base sa nakita ko dati, tatanda ko, yung Jolly Hotdog doon, totoo yung cheese. Hindi ka tunaw. Yun ang ipaparisa ko talaga sa akin para kakaiba. Dito, formaggio eh. Formaggio din mo sa mga. Formaggio eh. Formaggio nilagay, yung pampasta. Dati, higla-higla yung formaggio. Yun, commercial muna tayo. Commercial break.
Yun, round 2 pa rin. All Goods Podcast, episode 4. Papi G, let's go! So, may miss call. May nanggulo. Yun, may pumasok kaya gano'n. Miss call na kaibigan. Wala yung ano. Balay. Yun, ang tanong ko sa'yo, Utol, paano ka nagsimula sa larangan ng rap? Kailan mo siya naisip na yan ang papasukin mo? Yung pagrarap. Yung pagrarap. Bali, ano yan, tol. Kasi mula nung bata ako, mahilig akong kumanta, tol. Mahilig akong kumanta. Dahil yung mga magulang ko, ganun din. Video okay, mga ganun. Video okay. Nasa blood talaga. Sa blood. Sa Pilipinas talaga video okay. Kinukwento sa akin ng tatay ko, ng mga chewing ko, ganyan. Alam mo yung pinapatayo ko sa lamesa? Yung pinag-uusapan namin doon. Bibigyan ako ng binti, ganyan. Nakantay yung mga hype na combo. Mga ganun to. Yung mga kalumang ano. Tapos nung siyempre, may edad tayo. Siguro mga 6 years old o 7, ganyan. O hindi lang, baka higit pa. Higit pa. O pwedeng gano'n din. Alam mo yung mga nauso na yung mga lumalabas yung mga kanta ni Andrew. Andrew, yung talaga unang-una. Ngayon, hindi ko doon nakuha tuloy yung pagharap. Ang nangyari dyan, dahil natin na si Andrew, nung bata ako, gano'n yung gupit ko. Tapos maitim ako. So kamukha ko daw si Andrew. Inilapit na kay Andrew, Itinuloy naman talaga ng tao. Sabi ko mga chewing ko, kamukha mo si Andrew. So, ako naman natatawa ako kasi kilala ko si Andrew, hindi bilang rapper, hindi bilang artista nakakatawa. Artista na, oo. Artista siya. Tapos, nung narinig ko na yung mga kanta, yung mga banyo ko na yan, kinakanta ko na, nirarap ko na. Pero nagsimula talaga akong sumabay sa pag-rap nung mga Stupid Love na, ganyan. So ako sa Stupid Love na, Salbakuta. Talaga, tumawag talaga yun eh. Tumawag talaga sa Pilipinas yun na sobra-sobra yung Stupid Love. Alam mo tol yun, yung nagpabili ako ng CD sa mama ko nun. O tip pa yata. CD na CD. Alam ko doon. Pirated lang tol. Pirated lang, 20 pesos lang dati. Tindahan, palengke. Sabi niya, dati ako sa tape pa namin pinapakinggan yun eh. Binabalik pa namin yun. Rewind ba? Rewind pa! Kaya tol, yan, nung nare-rewind, dyan ako nagre-record. Nire-record yung boses ko. Tol, record. Nasa mo rin pala yun. Babalik mo. Talaga? Ballpen, di ba? Ganyan ang ballpen. Ganun, nare-record yun? Nare-record yun. Merong tape na pwede ka mag-record. Blank tape. Blank tape. Pero yung tape na meron ng laman, hindi mo na marirecordan yun, tol. Meron mga bibili na blank tape na pwede mo i-record yung voice. Yung ginagawa dating mga pang-pang. Umaga pa lang, mahinig ka na talaga sa music, bro. Oo, tol. Talaga. Tapos may mga mic din siya, may mic din. Doon na. Tol, sa speaker na. Alam mo tol, halimbawa ito. Dito yung lalagyan ng tape. Pag kinilik mo yung record, tatapat sa speaker na ganyan. Galing ka. Tol, ganun dati. Yung mga appliances dati. So, yun, nakabili ng CD nun. Classic talaga. Pinakinggan ko na yan, nagharap ako niyan, nilarap yung Stupid Love, sinusulat ko tol. Salbakuta pala. Sinusulat ko tol yung mga Black Knight. Black Knight. Sinusulat ko yan sa papel para makabisado ko. Pag nakabisado ko na, tsaka ako rarapin yan. May hawak remote na TV. Sa Pilipinas ba? Sa Pilipinas? Pilipinas yun. Tapos, bang lumawak na yung yung kalaman ko sa rap. Sa music, sa paglarap. Napakinggan na si Eminem. International na. Pero sa atin, nakakapagsulat-sulat ka na rin. Na-try mo na rin magsulat-sulat sa atin. Hindi. Dito ako nagsimula. Dito talaga. Yung karir ko sa paglarap, dito na ako nagsimula. Sa atin, yung bang pagkantaan lang. Kanta-kanta lang. Kumbaga, hinuhubog mo pa yung rap. Kasi ano yan hindi lang naman ako sa rap mahilig eh. Mahilig ako sa halos lahat ng genre ko. Anong year ka ba naman dito? 2006 siguro. Magsusunod lang tayo. 5 ako dumating. 6 gano'n na. Kasi ano lang ako, T13 lang yata ako. Sakto, UB na talo, tapos... Ay, 2006. Siyempre, naputol yung... Karero mo doon, sakto naman yung... Dito yung usbong. Dito, yung sinahabang... Yung edad na sakto, natin dito na sa Italy. Nagkambya ka talaga na, nagpalit ka talaga ng dimensyon. Iba yung vibes dito, sabi ko. Nung dinala na ako dito, ang mga pinapahinga ko, bago pumunta pala dito,
Di, andun na sila Eminem na yan, mga sila Tupac, kaya mga 50 Cent. Nakikinig din ako ng rock, Linkin Park, yan. Napakinggan ko talaga lahat to. Oo. Sunod dumating ako dito, ang sound trip ko, mga rock. Oo, kahit ako nung dumating ako dito, ang lakas nung... OPM, OPM, rock din talaga yun, pang-banda eh. Ira nila yun, ira nila. Tapos, nung nag-aral ako dito, dumating ako dito, magte-13 ako. Pinasok ko parang sa atin, dito sa media, sa atin 30 high school. High school ako, 30 high school ako. Ang mga kaklase, may nakaklase ko Pilipino nun. Shoutout kay Patrick yan. Shoutout sa'yo to, shoutout sa'yo. Nag-rap din siya, nag-rap din. Ay, hindi din. Nakita. Nakasama mo din sa Trasher yung forma niya. Ponyo. Nakisali ngayon ako, di Trasher din ako, ganyan ako. Sa Centrale? Hindi tol, ano kami, Fori Milano, Talaroda nung ako, nag-aaral sa Piltelo. Ang tambay namin, Gorgonzola. Malayo tol. Yun ang mga unang barkada dito. Tapos, kumakanta na sila. Rockers nga. Yung tama na kami, tumutugtog kami, ganyan, yung kahit patanga-tanga tugtugan lang, ganyan. Pero masaya kami sa ginagawa. Masaya. Kahit na naman siguro yung genre, parang pag music, no? Rap, hip-hop, wala namang iba-iba genre. Pero, ang paggawa mo ng kanta talaga, pag hilig mo, isa talaga, no? Pwede kang baka rapper ka ngayon, mamaya maging rockers ka. Depende din talaga yan, no? Kung anong mararamdaman mo, no? Depende sa emosyon siguro ng tao, yun ba? Naging sa emosyon ng tao. Hindi, tsaka sa minsan, naandun sa pinagdadaanan mo. May mga tipong imo ka na. Doon ka kukuha ng emosyon eh. Tulad na Pag bumubuo kayo ng kanta, gano'n? Oo, tol. Nakita kita kasi. Yung maganda, salamat doon. Salamat doon sa ano mo. Utol, pag gumagawa ka pala ng kanta, depende sa title, depende sa sitwasyon nyo, sa emosyon. Halo-halo yan, tol. Halo-halo. Pero ang pinaka mo dyan, kasi, di ba, gagawa ka ng kanta. Tulad ngayon, madaming yung rapper, makikita nyo, gumagawa ng kanta para kay Digong. Oo, labas nila. Dami na naman kumera doon. Digong. Nung sa atin, nagkabagyo pa yun. Gumawa ng kanta sa bagyo. Sa bagyo. Yun lang yan, tol. Ngayon, kung halimbawa naman, good moods ka lang, nasa mood ka lang na, tulad ko, madalas ako nakagawa ng kanta pag minsan sa trabaho, may maisip akong melody. Yan. Nag-umpisa sa tono. Oo, yung kasi ako yung isa ako sa rapper tol dito na hindi mo kailangan bigyan ng beat bago ako gumawa ng rap. Binubuo mo na talaga. Sa utak ko ngayon. Galing. Yung rap ko ngayon, pwede mo siya ilapat kahit sa beat na gusto ko. Kaya ko ito doon. Yun ako doon ako hinahangad din ni Jerry's. Shoutout sa Jerry. Check natin. Shoutout tayo. Malapit ka na dito, malapit susunod ka na. Yun. Galing. So, halimbawa, may naisip akong rhythm ngayon, melody. Ano kaya maganda? Gawa ko love song ngayon. Halimbawa lang, bad trip ako. Medyo hard naman yung naisip bad trip ako sa trabaho, pagod ako. Naisip ako ngayon ng hardcore na mga pantirahan. Disrap. Tapos, minsan naman, makakuha ka din na pag sa mga collaboration. Halimbawa, ikaw. Sa collab. Tol, gawa tayong kanta tungkol sa... Yan ang gusto ko. Ito naman tanong ko siya, doon yung susulat. Halimbawa, magkukulab tayo, sabihin ko ito, halimbawa. Tapos, anong topic natin? Pag-usapan nyo yung topic, tapos tsaka sa topic, hindi sa title. Yung title sa huli na, baga. Siyempre, yung topic ng kanta talaga yung... Minsan tol, yung title hindi tumutugma sa ano eh. Kaya, minsan napansin ko yun sa ibang kanta eh. Minsan hindi din eh. Kasi yung title minsan sa huli na pag nabuo nyo na bibigyan nila ng deep meaning na paisipin yung para madaming maging curious. Siyempre, pag ganito title nito, iba yung magiging curious ka, no? More views sa tingin ko yun. Iba nila yung... Sa huli na pala. Kaya minsan talaga nakapansin ko pag may nakikinig ako ng makanta, sabi ko, parang ang layo ng title sa kanta. Tol, kasi minsan kadalasan sa mga ganyan, yung title talaga pinasasanghuli na yan eh. Ang pinaka-mood mo dyan, pinag-iisipan mo lang yung sinabi sa'yo nung kakulang mo. Tol, gawa tayong kanta tungkol sa ngayon mo. Gawa tayong kanta tungkol sa kapatiran. So yun na agad ang papasok sa isip mo. Doon ka na kukuha. Pag naisulat mo na,
sabi, tol, sige, re-record ko na. Ano pa ang title nito? Diba? Pero nakapagsulat ka. Nakapagsulat ka. So ito, example, yung si Oblo. Oblo Brown. Shoutout to tol. Shoutout, Oblo Magic. Yung huling labas namin huling labas na kanta ko yun, kasama siya yung Pablo. Pablo. Bakit Pablo? About sa gangsta yan, gangsta no? Layo Pablo alam mo naman, si Pablo. Napakinggan nyo ba yung kanta? Kung napakinggan nyo lang. Kung hindi mo mapakinggan nyo tol, yung kanta na yun, tungkol sa isang tao na ginagalingan lang niya palagi, yung magsumikap lang siya, gano'n. Pero anong sense ng Pablo? Saan ako Pablo? Sabi ko sa inyo sa mga hindi nakakalam, yung sabi ng Pablo, Papi D tsaka Oblo. Galing. Cheers tayo. Dapat hindi mo binobrok yung code. Dapat hindi mo binobrok yung code. Sinabi mo agad yung mga... Hindi kasi ang dami nagtatanong Pero hindi sa akin galing yun, hindi sa amin galing yun, tol. Sino umisip na si... Ang nakaisip ng title na yun, bali sa Lyrical Division, nag-chat ako ganyan. Tol, meron kaming kanta ni Oblo, ganyan. Kanta kami. Kasi sa bilang grupuhan, alam mo sa kagrupo mo, pag maglalabas ka, may bago kang shit. Baka may maitulong sila. Baka may gustong sumama. Sumama sa bagay. May gustong ipaya na, tol, ito gamitin yun. Baka may gustong magbigay ng beat, ganyan. So nung sinabi ko may collab kami ni Oblo, sabi ni Kahol, Papi, ex-Oblo, Pablo. Shoutout sa'yo, Tol Kahol. Galing mo, direct. Ngayon naman, nung sinusulat namin ni Oblo yun, nagtanong siya, Tol, anong tatitle natin dito? Sabi ko, Tol, dito talaga, binigay ni Kahol, Pablo. Galing ka. Sige, yun na lang. Galing. Nice. Pablo, lakas talaga. Kasi isipin nyo, parang Pablo dun. Diba? Papakinggan ka mamaya, curious ka na agad. Tayo ka, Pablo, bakit Pablo? So, pag may mga nakita kayong galong kanta na hindi nyo alam mo ibig sabihin, tapos inuwa sa pangalan, sa amin ginaya yun. Pag diligaw kayo dito nagsimula. Doon siya. Yeah. Tapos ang tawag dito, nung dumating ka na dito, Utol, paano na yung buhay rap mo dito nung dumating ka? Paano mo na bago papunta dun sa nag-trasher ka, nag-skater, tapos bigla napunta sa hip-hop? Nagpagpatuloy mo yung hip-hop, paano? Gated, Tol, kasi siyempre, pag nasabi ko, nagsimula yung pagtatrasher ko sa kaklase ko noon. So nung huminto na kami nung natapos na kami huminto tuloy. Huminto naman talaga. Pagkatapos ng third year, nabarkada na sa Milano. Nung nabarkada ako sa Milano, Tol, sama ko sila Hydro. Sila Swap yan. May mga grupo ka na nun LB, SD, Ghetto, mga Akusyo. Akusyo, mga kasama namin lagi yan. Narinig ko na yung 3K. Narinig ko na 3K, sila Pangko, sila Bats, sila Tumpak. Nasa Pilipinas pa ako. Narinig ko na sila, Tol. Tapos lahat ng barkadahan na kung saan ako sumama sa LB ako dati. Lagi nilang nirarap yun, Tol. Lagi nilang nirarap. Sabi ko yung best friend. Best friend. Tapos yung 4D Kwa, yan. 3K Production. Sumabog kaya yung kanta niya sa Pilipinas. Parang stupid love yun. Lahat ng tricycle. Nag-iiba ng beat pero yung lyrics lagi. Sa bus, sa jeep, sa taxi. Sa testing. Sa video kayo nga yun, Tol. Sobrang sikat kaya yun. Kung merong kasing lakas ng yung tawag dito yung sa... Wala pa kasi YouTube. Wala pa YouTube. Kung yun ang magkataon na pumutok nung araw na may YouTube na perang malinaw yun. Talagang malang pera yung yun. Parang FB. Parang mapapayin na sila sa YouTube. Nung umuwi nga ako ng kasi talaga, imagine mo walang internet. Yung mga alam ng tao lahat ng kantang yun. Anthem talaga ng kabataan nung... Promise na. Nung uwi nga ako noong 2010. Sa ulo ko din yun Alam mo, pagdating ko dito, yung mga utol ko na maniwala na tropa sila yung kumanta. Nakita ko sila sa kalyero. Sila pala yung kumanta. Sila nga. Hindi.
Siyempre, hindi mo naman nakikita sa YouTube. Sa personal mo lang nakita. Sila ko. Mahaba pa bukit ko ngayon lang. Poy, oo. Diba, longhair pa siya. Nagtangin lang mo. Nakita ko. Hanggang ano. Pati, tapos na lang sasalita na sila ko. Kaya na sila nga. Yung bakit tayo malilinig? Kaya ako, parang ito na nga. Ito talaga. Doon mo lang kinikilala sa boses lang. Sa boses lang. Wala akong idea kung sino ang nagsunan nila. Wala. Meron yung malabong picture. Tapos wala akong idea. Sino kaya dito si... Sino kaya dito si Sino kaya dito si Kojak? Happy Dumpy kasi kay Correct dahil di ba yung may Happy Dumpy yung kanyang... Yung si Happy Dumpy na tao na... Hindi namin kilala kasi yung pangalan eh. Yun nga dati. Dami nakakanga sabi ko. Pero mo sinesearch mo sila sa lumang paraan dati. Talagang... Dami nga. Nakikinig mo. Ngayon, easy mo lang search pag narinig mo lang. I-type mo sa YouTube yung ano. Nakikilala mo naman sa boses. Tsaka nakikita mo na sa ano. Nakikita mo na sa personal. Boses pa lang, ito na yun. Sa YouTube talaga. Dati hindi. MP3. MP3 sa... Pagka yung mga marinig mo sila, mainggan niya kayo. Mainggan niya. Maano ka na sabi, parang ang sarap gawin nila, parang sarap ulit mag-rap ng mga negosyo. Pero hindi ako nag-rap nun, tol. Ibang sound trip. Paano ka nalakasan ng loob, mag-rap, magsulat talagang... Ano, tol? Talagang marunong ka talagang magsalita ng mabilis. Marunong ako hindi naman sa pagsasalita ng mabilis, tol. Marunong ako tumugma. Kasi hindi ka marunong mag-rap. Parang pilosofo ka. Hindi ka marunong mag-rap, tol, pag hindi ka marunong tumugma. Pilosofo, yung parang yung mabilis ka mag-isip. Yung mga pilosofo. Pagkapit-kapit ng mga... Yung batal kasi pagka sinabi mag-rap ka, hindi naman sa merong libro yung tawagin, sabi nga yung na pag-rap ka, magsasalita ka lang na makakatunog lahat ng dulo. Diba? Yun. Halimbawa, palagi, nagbati, ganyan. Puro lang ang dulo. Hindi lang dahil doon, kailangan marunong ka tumugma na dapat yung tinutugma mo, nakabase doon sa mga sinabi mo. Nakabase. Story talaga, yung may natawag sa story sa mga siya, kaya nga tugma. Tugma yung may sasalay sa isip talaga. Hindi yung sinabi tugma na tinugma mo lang yung spaghetti sa sauce, baga gano'n. Sa letter ay lang dulo. Sa letter ay, OG rin talaga naman si Luni talaga. No, hindi ko nakilala si Luni, ano siya, yung nakilala ko doon sa grupo nila ni Stick Figures. Stick Figures yan. So much, that only. So yun, tol, paano talaga mahilig ako tumugma kasi ako, nung bata ako sa school, sa mga club day, nagpa-participate ako doon sa mga indakawit. Nagpe-perform ka na talaga. Ako malakas talaga doon. Bibong-bibo ka talaga. Hindi ako talaga mahiyain. Hindi ka mahiyain. Sa marami, tapos kumakanta. Hindi kayong batang tangina. Siya. Hindi kayong bata. Tatagin tayo na kagad. Yung itutulak pa. Ikaw na. Kasi ako, ikaw pa yung tumatawag. Ako yung tipo na gusto ko yung makakilala ko. Ikaw ang sikat. Pero yung sa pag-ayabang yun. Yung gusto mo lang na i-release sarili. Express mo yung sarili. Dahil may kaya mo meron ka alam no? May alam ka lang. Basta may alam ka siyempre. Basta may alam kang mas madam lamang ka sa alam. Sa iba. Confident ka. Kaya alam kang hindi nila alam eh. Alam mo ito yung halimbawa, doon nagpa-audition ng, hindi mo audition tawag nun eh. Yung kukuha sila ng mga kanta para maging choir. Kasi Catholic Church. Catholic school namin, Catholic school eh. So sa lahat ng selection, nagmukha sila ng mga marunong kumanta. Alam mo yung hindi tol, hindi ako sumali. Pero kumanta ako. Gusto nila ako pero hindi ako sumama kasi ayoko tol. Bakit? Bakit ang ikas lang eh? Hindi niya! Ulukoy na mga klase kasi seryoso na ikat. Laki na galit. Si Glenn no? Kumakanta doon. Paano tayo pag kumakanta tapos nandun yung mga tropo? Matatawa ko doon, di ko alam. Hindi ka makapag-seryoso doon. Ayaw, bahala ka dyan. Pero kumanta ako. Alam mo yung kumakanta yung isang... Pero hindi ka na sumali sa contest. Wala na enough na yung... Hindi. Di ba? Ikaw yun ako nasaya. Sige ta.
Alam mo, iniisip ko, hindi ganyan yan, dapat kayo yan. Alam mo talaga. Kaya sabi ko, ma'am, ako din nakakanta ako. Nung lumabas yung resulta, pasok ka, hindi po, ayoko po. Yung parang pinakita ko lang ang tama. Pinakita mo. Gusto ko lang kumanta, kasi ako mahilig talaga akong kumanta tol, simulat sa pool. Kailangan passion ko lang music. Music, dancing. Sumayaw din ako dati. Ano yung mga gitara? O tol, gitara, bass, drums. Talagang music talaga ako tol. Sabi nga nila talaga, pag ikay marunong kumanta, marunong ka din talagang bumalo lahat. Sabi nila yung ang pasihan, kung marunong ka kumanta, magkumagaling ka kumanta, dapat marunong ka lahat. Hindi naman sinabi yung expert kayo. Pag marunong ka tumipa, yung amin mo, pag hinawakan mo to, alam kahit yung zero talagang, may mga kaibigan din ako ganun sa Pilipinas eh. Talagang, kahit anong pahawakan mo, na instrumento. Kahit nga sa cellphone eh, yung sa cellphone ng... Yung papati sa drum sa cellphone. So, doon nagsimula yun, tol. Sa sinasabi mo kung paano nag-transform. Ako yung tipo na nagdadala ng gitara sa inuman sa mga... Yung gitara ko ganyan. Doon nakasama si Jeff Bali. Jeff Bali, shoutout sa'yo ko, Jeff. Jeff, talaga na, I love you. Sobrang tagal na. Si Jeff talagang sa lyrical division, si Jeff ang pinakamatagal ko talaga. May grupo may Brigante kung tawag. Oo, nalalo ko yung Brigante. Brigante Soldiers, sinabihin ko yan man. Sa grupo namin Brigante, ako talaga laging si Music Boy na nag-gitara na, kakanta na lahat siya, magrarap ng si Buddy, ganyan. Ako hindi ko nagrarap nun. Sila bibigyan mo ng beat, pinapapagawa ko ha? Bang magandang beat gitara ko. Pero teka muna, commercial muna tayo, commercial break muna tayo, commercial break. Yon, dito pa rin tayo, All Goods Podcast, Round 3, Papi G pa rin, let's go! Ano to Corby? Ano, Brezaula to. Tingnan niya, para sa lahat na, bangat niya. Yon, ngayon naman utol, ang itatanong ko sa'yo ngayon utol. Paano ka napasok sa shoutout sa lahat ng LG? Shoutout sa inyo mga utol. Paano ka napasok sa lyrical division? Paano nabuo yung lyrical division? Paano ka pumasok? Paano nabuo yun? Okay. Mahabang proseso yan, tol. Sige, ito yan eh. Sa mga, siguro hindi nyo alam. Ako to lang isa sa unang-unang miyembro ng Fly Tribe. Bakit Tribe? Oy! Shit! Kami to yung unang miyembro ng Fly Tribe kami. Ako, si Francis, si Idro, Kenio. Sino pa ba? Si RVD. Yan. Nilabutan ako dun Nilabutan ako dun. Kami to yung Fly Tribe. Kami yung Fly Tribe. So, ilang bonding namin kasi tol, hindi naman sa pagmamayabang, hindi sa hindi naman sa pagyabang sa iba. Nung nabuo yung grupo namin tol, tahimik ang Milano. Tahimik siya, wala siyang group na dumadali. Dati meron sila Buddy na yan, meron silang grupo dati. Pero tahimik sila talaga. So, nabuo yung Fly Tribe, nilabas namin yung unang kanta ng Fly Tribe na Tribo. Papa Blacky Tribe yan. Parang siya, nagulat sila. Sino to mga to? Sino to? Nagulat sila. Sino to mga to lumabas na to? Tapos ang lyrics namin to, puro pang yung selfie bars ganyan. Tapos puro pantira sa iba. Patama, na totoo, na real talk. Oo. Real talk nga sinasabi, pero hindi totoong patama. Yung Generally. So, yun. Fly Tribe ako dati, tol. At proud ako dun, tol. Proud ako. Sa mga kapatid ko yan. So, umakabante yun. Nadadagdagan kami ng mga group. Pumasok na si Sandugo. Shoutout sa'yo, tol. Ako nagpasok si Sandugo kasi katrabaho sa si Lumbo, tol. Magkakatrabaho kami nila Bunik. Nila Bunik? Nila Kalbo. Magkakatrabaho kami ng mga yan. Nagsilunga ka din ba? Nalilista ako dun, tol. Walong taon ako dun, tol.
Tama, lit ng mundo na, di ba? Konektado talaga, ano? So, magkagrupo kami noon. Hanggang sa isang araw, tol, nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan. Hindi naman sa sinasabi, hindi masayang part of the game. Isang part of the game lang. Hindi na malinaw. So, bilang una-una kasama bago kami naging platter, una-una kasama si Arby. Nagrarap kami. Taga dito sa Chimiari. Taga Chimiari ba si Arby? Shoutout sa'yo to, shoutout sa'yo. Hindi na ngayon, dati. Dati. Nung sinama kami ni Francis sa platter, kaming dalawa, tsaka nabuo yun. Ilan na kami, 5 na kami. So, mabantingan, nadagdagan na. Nung hindi na magkakaintindihan, nagkagulo si Francis sa si Arby. Siyempre, kay Arby ako tol. Kasi kami nagsimula, sabay kami alis. Pero hindi kami umalis tol, hindi kami umalis. Yung bang nawala kami. Hindi mo masasabing tinanggal kami ni Francis. Alam mo yan tol, di ba? Hindi mo masasabing tinanggal kami. Nawala lang kami bigla doon. So nagtuloy sila kami, nanatili kami dalawa. Gumagawa kami kanta, gagawa kami love song, ganyan. O anong mga kanta. Hanggang sa ako, bilang barkada ni Jeff Buddy, barkada ko din ng ibang RBT, mga ganito. Nag-birthday si Kahol sa Corbeto, Mindanao. Nandun lahat ng ghetto. Tapos meron silang grupo dati, kasama nila si Darbio. Future Vision ang pangalan ng Future Vision. Ang grupo nila, Future Vision. Okay. Ang alam ko si Darbio, umin ng Pilipinas, gumawa siya yata ang kanyang grupo doon. Parang nasa isang tabi na yata sila Bobby dito, sila M-Plus na yan, sila Revenge. Yung mga kasama ko ngayon sa grupo. So, nawala sila ng grupo, ganyan. Pero sila, nagkakapa rin sila. Patuloy lang sila. Kanya-kanya. I mean, nag-iwa-iwalay pero parang ganun siya. So, nung birthday ni Gaol, may kanta yung Big and Small. Yeah. Good vibes lang. Oo. Ako yung chorus doon, di ba? Alam niyo naman sigurado yun doon eh. Yung chorus doon. Nung music video namin yun, sabi sa akin ni Buddy, ay, may ginagawa kaming grupo. Yan. Lyrical Division. Lyrical Division ang pangalan. Gusto mo? Sure. Wala akong grupo. Si Jeff Buddy. Sa maikling salita, si Jeff Buddy nagbuo nun. Jeff Buddy. Shoutout sa'yo, tol. Shoutout sa'yo lahat. Ikaw pala yun ha. Ikaw may kasalanan, tol. So, okay. Hindi ko lang talaga kung siya. Kaya wala ako. Sa lang, parang may issue ako dyan naglaban sila sa battle di ba? Parang issue yan Hindi ba issue yun? Bakit laban ng battle? Hindi, labas yun. Labas yun? Hindi, personal. Katawaan lang. Hindi ba personal sa akin? Lilinawin mo lang din tol, hindi ko sigurado kung si Jeff Buddy pwede natin masabi na isip na nila talaga yun dati pa dahil po sila lyrical. Magaling sila tumugma magaling sila tol. Ako tol, proud ako sa grupo lahat sila tol, magaling tumugma. M-Plus ba naman? Kahol, dati ano bang grupo ni Kahol sa Pilipinas, nakalimutan ko na. Rabis Agenda, yung Galo Records, diba? So magaling sila tumugma. Ako, hindi ako dalawang isip. So ako, bilang sinama nila ako doon, goods agad ako. Sabi ko, sige, game. Kasi alam naman nila na kung paano ako tumugma, alam nila kung paano ako. Hindi lang ako nagrarap, kumakanta din ako. Kaya ko pagsamahin yun. Sabi ko, pasok ako. Pit na pit ka talaga sa kanila. Sige, pasok ako. Pero kasama ko yung kapatid ko, si Arby. Pasok din si Arby. Sure. Talaga. Kaya kami, naging lyrical division kami. Yan yun. So nung naging lyrical division kami, medyo hindi pa kami good sila nila Francis noon. Doon na yung sinasabi nagka-distrakan na kami. Kasi may mga distrakan. Talaga? Cool. May mga distrakan kami. Cool. Nag-distrakan na kami noon. Talagang siraan na. Labasan ng baho. Ganyan. So, nasa YouTube to? Nasa YouTube lahat yan tol. Nasa YouTube lahat yan tol. Shit. Ano nga din pala yung para sa Pilipinas, distract. Alam ko, hindi na-upload yun sa platform. Alam ko, dahil o sa YouTube channel, personal. Yung mga banat ni Francis para sa amin, nasa Black Tribe. Yun naman sa amin ni RB, yung iba Facebook lang. Yung iba naman, nasa yung pinaka-last, nasa Lyrical Division. Yun yung kanta na na naka-title ng po. Grabe na. Grabe na talaga. Yun yung pinaka-last tol. At yung kanta na yun tol, yung kanta grabe na parang may meaning pula. So parang grabe na tol yun. Parang isang bomba talaga, parang pakinggan. No, you mean
pag di-distract ka ng title, grabe na. Parang... Talaga yung hugot mo, no? Puno-puno. Parang... grabe na. Ito, distract. Kasi ito yun eh. Distract na matindi talaga. Sobrang dami ng lumalabas na kanta na patama sa kanya. Kami naman yabi, papatama kami sa Pacific. Papatama na rin kami, papatama na tayo. Yung sombrero ng Fly Tribe dati, inikisa namin. Yung Fly Tribe to. May nila nasa Facebook. Inikisa na namin, tsaka kami tumira. Yung tinira namin doon, yung inispit namin sa beat na nilabas namin sa Facebook, ang gamit namin beat yung ginamit lang beat sa All-Star nila. Talaga? Kasi kasama dapat kami doon. No. I mean, nagtitirahan kayo sa ganyan, pero pag nakikita ka sa labas, hindi. Hindi kami nakikita tol. Pag nakita, away din talaga. Hindi. Mag-aaway din talaga. Hindi ko ito masasabi. Hindi ko ito masasabi. Kasi para may sa nanggalin hindi nakita, no? Para sa akin, subukan. I mean, mas maganda hindi nasubukan. I mean, hindi kayo nakita talaga. May mga panahong may init. May init pa. Hindi kayo nakita. Hindi nakita tol. Kasi kung nakita yun, baka wala. Baka lumala. Lalala talaga. Tsaka may mga nasabit ng pangalang mga... Kilala May mga nasabit ng pangalang na kilala na. Sabihin mo na, wait, tumpak. Yan na. Nung nakalasan na ba tayo? Yung ginagawa yung mga implikisa namin sa pangalan, doon na uminit ng lalo. Kasi inigisa namin yung Fly Tribe sa sombrero, tapos hindi pa namin pwede. Alam mo sinasabi, hindi namin binayari yung sombrero na si Francis. Oh shit. So, sabi ko, tigilan na natin to, sabi ko, maglalabas ako ng isang kanta, lalabas tayo ng isang kanta. Ito na sigurado yung last. Kasi, last na yung pinakaunang patama na nilabas namin para sa Fly Tribe, nilabas namin sa Lyrical Division. Yun yung all-star namin ng Lyrical Division. Saan ka nang galing? Nga to. Commercial break naman tayo, commercial break. Peace up, A-Town. Put your hands up if the night you try rock it. Put your hands up, put your hands up, put your hands up if the night you try rock it. Yon, round 4, All Goods Podcast, Papi G pa rin. Let's go! Yun na. Iba na mga kalapati. Yan, yon. Natapos kami dun sa tinanong namin si Utol, Papi G, kung paano siya... Distract. Ako sa distract. Yon, natapos kami sa distract. Grabe na. Sa grabe na yon. Grabe na talaga yun. Ituloy mo nga yung anong yun, Tol. Kaya tinawag na grabe na. I mean, kaya tinawag na grabe na pumutok na kayo. Yung... Sumabog na talaga. Hindi ko kasi narinig sa yung kanta eh. Oo, Tol. Pagpahinga mo lang, Tol, pag kung meron kang time na pakinggan siya. Oo, mapakinggan mo siya. Sabi mo talaga. Grabe na. Yun talaga yung pinakalas na. Kasi nagsimula yan, ito sabi ko kanina, nagsimula yan. Curious ako dyan. Sa all-star ng Lyrical Division. Yung pinakunang labas namin na... Unang all-star ng... Yun yung nagpatama ako doon. Ako talaga nagpatama doon. Nung sinabi ko na buksain yung mga taga-gubat na mayroong pakpak sa ulo. Kasi ang logo ng Fly Tribe, hindi naman pakpak siya. Peder siya to. Peder. Pero ako, syempre, yun ang sinabi ko sa rap, pakpak. Diba? Pero nag-gets ng tao, nag-gets ng lahat. So yun, ang nga sumabog dun, Tol. Kinabukasan. Ano yun? Sino ang naunang ng diss? Yung labas nung yun? O sila? Hindi, Tol. Ano na yun? Mainit na kami nun. Yung bang hindi na kami magkasundo nun. Yung tapos na yun sa Facebook nung nailabas na yun sa mga Facebook, yung may eggs ng sombrero. Kumbaga sa ano, yung unang labas sa group, sabi nga ni RB, ba't ganyan yung lyrics mo? Anti-stress mo. Oo, ba't ganyan? Parang anti-stress nyo yun, yung mga ganong... No, yung laban-laban kayo sa... Oo, Tol. Masarap din. Masarap din yun. Ang dami nga nag-enjoy doon. Kaya nga. Ano sabi nito? Hindi lang kayo. Yung, I mean, may... Teka lang, si Tumpak, LD din siya? Dati siyang LD, kaso ano na siya, nagpahinga na muna siya. Pero yun, aparte dun sa 3K, LD lang talagang group niya? Sa pagkaanan ko. LD rin. Kasi yung mga distract na yun, lalabas talaga din ang talent mo sa... Oo, Tol, doon mo talaga makikita. Kahit sa masamang way, talent pa rin yun eh. Oo. Doon mo talaga, kumbaga sa ano, kahit sa galit o... Doon mo papatunayan sa sarili mo na... May ibubuga ka. Mas higit ako sa'yo. Walang kwenta sinabi mo, mas maganda yung sinabi mo. Mas magaling ako parang sa'yo. mas magandang laban talaga yung... So, nung lumabas yun, sabi ni Tumpak, ang ganda niyan, nabuhay ang rap game sa Milan. Sabi niya, nabuhay ang rap game sa Milan. Kasi, kinabukasan ng banat ko yun, bumanat na agad si Francis.
May barat agad siya natin kundi sa may pakpak pala sa ulo, ganyan. Eh, ang nangyari, sinasabi ng Tupac, tuloy niyan, maganda yan, rap game. Pagalingan mag-rap. Pero walang pisikalan. Rap game lang. Tumigil kami ngayon. Hanggang sa lumabas na nga yung grabe na. Sakto si Wewewe, bagong pasok ng Plucky Tribe. Si Wewe. Plucky Tribe yun hanggang ngayon tol. Hanggang ngayon, oo. Plucky talaga siya? Yun ang grupo ni Wewe? Oo, si Wewe. Plucky lang talaga? Plucky Tribe. Pumasok siya ng Plucky Tribe. Nakapasok kasi nung lumabas yung grabe na. So ngayon, yung lyrics ko sa grabe na basta may lyrics ako doon na parang sinabi ko na meron bagong pumasok na kung kaya niyang tumira ng dikit kung hindi ako magbibigay sa kanya. Pero hindi para sa kanya yun, tol. Hindi para kay Kuya Wewe yun. Generally, sa lahat ng mga bagong miyembro ng Plucky Tribe. Kasi bago kayo lahat, kami na una. Kumbaga sa akin, para sa akin, bago kayo lahat. So, ang nangyari, may nabasa akong sa grupo ng LD, may nakita akong screenshot na si Kuya Wewe, nag-post siya. Nang sabi. Siyempre, sa pool talaga yun, sa pool talaga. Kasi siyempre, kahit akong bagong pasok doon, tatamaan. Sa pool talaga, sa pool. Pero may kasabihan tayo sa rap na mag-rap ka ng general para sa lahat. Pag may tinamaan, sabihin. Totoo yun, totoo. Tinamaan ka sa sinabi. Tinamaan siya. Kahit hindi ikaw pinatatamaan ko, tinamaan ka. Alam sa sarili. Sabihin, masakit. Masakit yung banat ko. Sa pool. Tuwan-tuwa ako nun. Pero sa kabilang parte, nadidismaya ako. Sabi ko, Kuya Wewe, hindi ko yun. Kasi ginagala kita Kuya Wewe. Kasi dati makasama si Kuya Wewe. Dapat papasok ako ni Kuya Wewe sa gate. Matagal na ito na panahon. Siguro 15 na ako. Kasi nag-geto si Wewe. Shoutout sa'yo, Tol. Shoutout Kuya Wewe. Na muna, love you. Ayan. So, nung lumabas yun, yung post ni Kuya Wewe na yun, na basta kung ano yung sinabi niya na masama bang sumama ngayon na ilabas ko yung mag-rap kasama ng mga bagong rapper ngayon. Bakit ako nandun yung talento. Na ano ako doon, naantig ako sa Kuya Wewe, hindi ko yun. Ano nangyari? Gumawa ng group chat. Si Tumpac, tsaka si Wewe. Ando si Francis, tsaka kami ni RB. Para doon nila at maraming salamat doon. Maraming salamat doon. Yun. Yun ang mga OG talaga, no? Yeah, yung mga OG. Sila ang gumawa ng paraan. OG talaga sa pag-aayos. Sila ang gumawa ng paraan. Para malinawan ng lahat at para malinaw din kay Kuya Wewe na hindi siya pinatamaan namin. Galing. Salamat sa dalawa na yun, sa dalawang OG. Talagang sila yung talagang naggawa ng parang para magkaayos kami ni Patrick. At ni Patrick, ni Francis. At nung pagkatapos nung nagkaayos kami sa chat na yun, first battle lang ng DYS sa Do Your Shit. Kita-kita kami doon, tol. Inuman kami, tol. Freestyle kami. Alang shit sa lahat. Goods kami lahat, tol. Tama na. Paano, pare-parehas naman ang gusto eh. Napakot tayo na, tingin ko, yung, siyempre, paano ka, pag nasa rap battle ka, paano ka mag-aaway? Di sa rap parap din. I mean, hindi naman physical na, pero nag-aaway na rin. Yung rap game. Rap game na nangyari. I mean, parte talaga ng game yun eh. Parte ng game yun talaga. Hindi may iwasan yun. Sabi nga nila ni Kuya Bats, Tumpac, sabi nga, ang ganda na nangyari na yan, nabuhay ang rap game sa Milan. Kasi tahimik talaga ng mga panahon. Tahimik nga. Tapos biglang may nagtirahan. Hindi naman sa tahimik, kasi may mga lumalabas na kanta. Pero yung ganong klase ng tirahan. Na-expect yung mga tao dyan, may susunod pa kaya. Di ba kaka-expect? Pero napag-usapan na natin ang mga ganyang diss track, no? Sa Do Your Shit, di ba naglaro ka? Nakailang dalawa lang tol, dalawa lang. Dapat meron ngayon eh, hindi ko kayo kumuha si Marco eh. That bad. Kasi naalala ko pangalawa, talagang may husay, si Kai. May husay talaga si Kai. Hindi namin Panood ko na. Hindi ko natapos eh. Pero yung sa Do Your Shit na yan. Pero sineryoso mo din. Oo naman, siyempre tol, siyempre. Respect. Kailangan. Kasi bukod sa ayaw mapahiya, i-respetuhin ko si Marco. Tsaka yung malaman ko nung naghanda din para sa akin. Para sa'yo. Kaya ako wala akong respeto to lang. Nasabi ko ito kasi totoo masalita. Wala akong respeto sa babatin ng hindi preparado. Kasi mahiya ka sa taong kalaban mo na
Pinaghandaan ka. Kung isang buwan yung preparasyon, isang buwan ka iniisip noon, tapos ikaw, titirahin mo lang may tae ka, ganyan, ganyan ka lang. Kaya pagpalpak ka, tutulungin kita. Mabuti pang huwag ka na lang yung bumati kung hindi mo naman gusto maghanda, di ba? Mas mabuting matalo ng preparado kaysa matalo ng wala ang ginawa. Wala ang ginawa, Pero ano ba, wala naman kayong mga dip nung... Sino nakalaban mo, si Kaya at si... Si... JQ Stone. JQ Stone. Sino yun? Wala kayong... Nakakalaban mo siya nang wala naman kayong... Hindi kayo magkakilala. Hindi ka magkakilala tol nun. Hindi ka magkakilala. Nung sinabi nga ni Marco, sabi niya, may kalabang ka, DYS. Ang unang, ano yun? Lirikalan 1. Lirikalan 1. Yung unang event ng Lirikalan Division. Doon yung sa midtabi ng tribunale, di ba? Sinabihan ako ni Marco, uy, meron sa'yo gusto bumati. Sabi ko, sino yan? Hindi ko sabihin, umuo ka muna. Sinabi ko sa'yo, baka ako sabi mo, excited galing mo, Marco. Sabi ko, Chi, hindi muna Chi. Sabi ko, hindi ako Chi. Sige, sayang. Sabi ko. Okay, sabi ko, gusto sana laban ni Louie, sabi ko. Louie daw ang Black Tribe. Sabi ko, Louie? Si Louie. Yung nagkikay mo to. Sabi ko, wala naman akong shit doon, wala naman akong shit sa kanya. Sabi ko, hindi na. Tapos, napag-isip-isip ko, lumabas yung unang battle doon, sabi ko, parang ang sarap nila. Kasi mahilig ako mag-down flip top eh. Mahilig ako mag-sunog ang flip top, pinapawid ko lagi. Parang ang sarap bumati lang. Chat ako kayo, Marco. Jake, bigyan mo laban. Start mo na. Sige. Nasa mula. Bigyan sa akin sinabi, sige, ito kalaban mo. Si JQ Stone. Sabi ko, sino yan? Hindi ko lalatag. Wala na akong idea. Sa isang parte, madali kang mag-isip ng kagaguhan sa hindi mo alala. Pero, mahirap kasi hindi mo masabi. Kumbaga, hindi mo ma-spit ng bomboy. Parang di tunay, no? Oo, kasi parang di tunay. Hindi mo siya nagsasalita yung sinasabi mo sa kanya. Tunay, hindi mo naman siya kilala. Parang ang pinaka-reference mo lang, yung makita mo itsura niya sa Facebook. Yan lang. Kasi gumawa ng group, nandun kami pa rin. So makikita ko yung Facebook account niya, yung profile niya. Makikita ko siya ngayon. Ano pa pwede sabihin ko dito? Natanong namin to kay Maki. Tatanong ko din sa iyo, Udol. Sige. Pag may mga battle kang parating, paano ka naghahanda? Anong mga preparation mo ginagawa kung baga? Bali, ang paghahanda ko to sa battle, yung kalmado na ako. Alam mo yun, kasi diba, marami ka na may isip na good vibes. Nasa trabaho ko, hindi ko sinasama yung pag-isip ko nasa trabaho ko eh. Kasi, delikado yung trabaho ko dati, karlista ako eh. Tama. So, nag-iisip ako, pag uwi ko sa bahay, yung nakakain na kami lahat ng mga bata ko, ganyan. Minsan, nagawa mo yung... Hindi, teka lang. Hindi yun. Pag nakakain na kami, yung magpapatulog ng bata, si Mrs. ako naman, bawa ako ni aso ko. Yun, doon na ako magsasayta sa labas. Tsugi ako minsan, ganyan. Yan. Iniikot to talaga yung buong bakuran namin. Parang alam makakuha ng idea dun sa kalaban mo. Tapos, bukod doon, ang nagiging inspirasyon ko, yung mga naririnig ko ba? Naririnig ko sa iba na, halimbawa, hindi ko sila ginagaya, yung halimbawa, naisip ko yung balat ni Luis na gano'n, yung paano niya i-deliver yun. Gusto ko, gano'n din yung dating mo sa akin, pero hindi ko gagayahin. Hindi mo gagaya, gusto mo lang gano'n yung dating, kumbaga. Kung paano yung deliver yung, kung paano yung body language niya sa bati. Body language, So habang nagpa-practice ako, nung nabuo ko na yung Pero ang iniisip mo talaga yung kalaban. Yung kalaban lang. Yun lang ang nasa mata ko, kahit naman may nakita ko yung nasa mata ko. Yun lang talaga. Kaya mo tuturukin kita, yung sasabihin ko sa'yo, ganyan. Okay. Tapos, nung nabuo ko na yung buong rounds, pag nabuo na yung buong rounds, nakapag-practice na ako kahit nasa trabaho na ako. Kasi kabisado na. Nakabisado na habang nag-aarelo ako. Yan, salita. Alam mo sa bahay namin, may CCTV kami. Meron kami camera sa bahay. Umitasyon ko pa, nalala ka to. Nakikita ni Mrs. kung papatulog siya ng bata, sinasabi sa akin, mag-text yun sa cellphone. Kasi nakaupo ako, kakayan ako. Ano pa ginagawa mo? Ba't hindi sasalita mo kasi dyan? Nagpa-practice ako. Alam yung battery ko. Galing. Tapos sa laboro, sinasabi ng mga trabaho Pilipino, pangutol, kawawa na yung karelo sa'yo. Mura mo na. Pero hindi nila alam, napakahirap din yung ginagawa mo. Pero nagtatrabaho ka. No, mayroon battle
pag-prepare, battle na agad yun eh. Oo, tol. Yung hindi ka pa, wala ka pa sa battle na yung pag... Preparation pa lang may battle din eh. Tol, alam mo kung tutusin tol, magaan pa nga yung battle sa DYS na alam mo bakit? Kasi walang personalan yan. Bago mag-battle, yung ka-battle mo, nakausapin mo, mag-chat kayo, tol, ano mong ano natin, magpipersonal tayo o walang damayan? Yung sa atin lang. Yun yan. Pag nagkasundo kayo ng ganyan, doon nyo lang ipopokus. nasa sa inyo na yun kung susundin yung kasunduan nyo o tatradorin mo siya sa oras ng battle na nagsuot ka ng personal para sa At yun ang isa sa mahirap, tol, yung magsuot ng personal na hindi mo kaya nag-usin. Babastusin yung anak niya, yung misis niya. Oo, ang sakit nun, tol. Mahirap yun. Hindi mo yun konti yun ang mahirap sa flip top, tol. Kasi sa flip top, walang overall lahat. Overall, sabi yung speed. Pwede tayo. Pero dito, pwede rin gawin yun. Depende kung susundin mo talaga yun. Pili nga lang na Okay. pa lang kami nung kabattle ko, dami ni Guy. Okay. Tol, walang damayan. Walang damayan talaga. Sure. Pero mas maganda yung walang chat-chat, no? Mas maganda challenging, no? Mas challenging. Para sa akin, Hindi wala kayong idea, no? Yung I mean... Hindi ako lang ito pipiliin. Ako lang pipiliin. Gusto ko ito may damayan. Oo, bahala ka. Yung I mean... Siyempre, mabattle ka na rin. Wala ka dapat magkatiwalaan talaga. Kaso lang. Kasi challenge yun sa sarili mo eh. Battle kasi. Kaya nga battle yan eh. Wala kang pagkakatiwalaan ba? Sarili mo lang. Sarili mo lang. Kaya... Bayad mo lang ang kung kaya mo maglabas ng mas malakas, ilabas mo. Dahil kaya din nila yun eh. Wala din silang kakampi. Gets. Kasi kaya ko na din naman wala ka sa kayo ng ano dyan eh. Kaya ko din naman nasabing gusto ko yung may damayan. Kasi tol, ako magaling ako sa ganyan eh. Yung ito nyo may mga tao iba yung mga pang-hard. Walang iya ako tol mag-ano eh. Walang iya ako mag-isip sa tao. Na maglarap ako para sa... Pero yun ang rules ng do you shit talaga. Wala tol rules. Depende sa MC yun. No, ano yun? Kunyari ikaw, si Marco sa'yo mo. Hindi, tol. Kunyari tayo magkalaban, no? Ano yun? Ihintay kita na i-PM mo ako para magdakoto tayo sa ganun? Pag walang PM. Pag walang PM lang. Walang PM. Walang PM. Tsagpo ano? Speed mo ka. Yun. Makinig ako. Basta kilala mo naman tayo tol, mga lalaki tayo eh. Bago ko Hindi tayo ano eh. Siya maghihintay ng ano. Kung mauna siya. Sabi ko nga sa'yo, Kung sino tanisipin mo kung mauna siya. Ang dating mo sa sarili mo na, tangin na mo. Ano yung mabait ka? Halimbawa, Gets. may kalaban ako. Para ako sa akin lang, para ako, tol, wala tayong damay na, para ibinaba ako na yung sarili mo na, hindi ko kaya. Gets. At saka yung ano pa lang, pupunta ka ng gera, ano ka mabait? Pupunta ka ng gera, yung... Para sabi mo sa gera mo, walang bari lang. I love you! Sabi mo, gano'n, I love you! Pero hindi rin ba, kunyari, ako nag-PM sa'yo, PM sa'yo, tol, ganito lang tayo, gano'n. Tapos ang handa mo, ganun lang. Tapos tinriders kita. Pwede! Paano? Tol, nasa sa inyo tol. Pwedeng gawin yun. Pero nasa sa skill. Nangyari na ba yun? Nangyari na ba sa dual sheet? Parang. Parang nangyari yata kay Buddy tsaka kay Francis. Nope. Unfair. Parang nadama yata yung girlfriend ni Francis. Unfair siguro sa ganun. Nagkasundo kayo pero... Nandun tayo Baka ni Francis tsaka ni... Si Buddy. Nandun ba kayo tol? Ano eh? Nakita na. Ikaw nakita na namin. Doon ako sa gildi. Magkakatutan. Nasa gildi lang kami. Pero pagkatapos nun, ano lang sa pakiramdam mo kasi nasabi mo na. Nice fit mo na. Ito ako, nung unang battle ko, pinakapunang battle yun eh. Na naranasan kong gano'n na acapella, walang beat. Walang beat yun, no? Sa may beat, bumabattle ako eh. Madadala ka pa ng beat yun, no? Madadala ka pa eh. Pero pag acapella talaga. Pero pag acapella, tahimik lahat ng mga sa'yo. Sarili mo lang iniisip mo lang na hindi ako pwede magkamali. Nasa lahat ng pressure. Tanga tol, alam mo yung hihiyawan ka dito. Malapit na tol nun, malapit na ako nun. Talagang iniisip ko lang, kasama ko yung misis ko nun. Hindi pwede. Masisira ako, masisira si Marco, masisira ako sa tropa lahat. Yun din nga yun doon ako shoutout sa lahat ng ng MC. Doon ako believe kung paano nila i-handle yung init ng laban, init na kailangan. Be professional. Kung paano nila i-handle, believe ako doon. Shoutout sa lahat ng MC, battle MC. Yung tagaibang banlo kasi yung nakalaban din nakalaban ni Empoy. Unang laban ni Empoy. Si Dat. Grupo yun. LD yun. Yun. Pag nakita ko rin naglaban sila.
Tapos Sabi ko na pinag-uwi na, ano, ha? Diba? Ang galing, Kaya sumagot. Tol, hindi ka na yan. Hindi lang. Inisip siguro na yun. Binati pa. Tapos joke lang. Matanong ko lang. Pag sa LD, kumbaga, sinong scout eh? Sinong scout? Kumbaga, kunyari, ako rapper. Sino magsasabi sa akin, oy, gusto mag-LD, pasok ka sa akin. Kumbaga, wala, tol. No, sa desisyon naman, sa desisyon siguro lahat kayo. Tol. Ako, kumbaga, Depende, tol. Ganito yan eh. Sa LD, walang leader, tol. walang leader sa amin. May kanya-kanya kami desisyon na sasabihin namin sa iba yung desisyon namin. Halimbawa, tol, gusto ko ipasok si ganon. Sangayon ba kayo? Sige tol, sige lang. Majority. Gets. Sige, pasok na yan. Kilala naman, ito pa naman eh. Pag naman halimbawa, tol, papasok si ganon. Naku tol, mahirap pa usap yan. Sinangay ko ng isa. Naku, oo nga tol, mahirap din yan. Huwag na. Ano requirements ba? I mean, ipapasok ko ta. Ano ba nakapasok sa inyo? Required ka bang gumawa talaga ng kanta? Hindi naman tol. Pero, syempre, nasa... Paano ka magiging active? I mean, ano gagawin mo? Magiging, tol eh. Kumbaga sa hindi kayo papasok sa LD kung hindi ka naman nagrarap eh. Diba kayo? Logic. Hindi ka, I mean, pero, paano nila paano? Halimbawa, Ano yun? Good question. Kunyari, ako gusto kong maging rapper. Rapper lang Gusto kong maging rapper. Papasok akong LD, pero wala akong experience. Wala kang experience sa kanta. Pero gusto kong matuto. Pipilitin nyo, I mean... Hindi ka pipilitin, tol. Ikaw mismo mag-express sa sarili mo na, tol. Halimbawa, kasi madalas nangyayari doon, may magsisend ang beat, tol, lapatan natin to. Pero wala nangyayari, hindi nangyayari. Hindi natutupad yung kanta na yun. Nai-impact lang siya, nagsusuot kami, hindi namin nire-record. Mata kaming basis na yun, tol. Ngayon, ikaw na bilang bagong paso, kami nagpasa ng beat, sali mo dyan, tol. Yan, so susulat ka, ganyan. Hindi ba, magsisend ka minsan ng mga sample mo, ganyan, na nagra-rap ka, ganyan. So, hindi ba, kumbaga may kukunin kang beat, kasi napakadali. Dami yung dati beat. Buwan ng beat. Tol, baka may gusto sumama sa akin dito. Isang MC lang kung sino gusto sumama, gawin natin to. Doon pa lang, makita pero madami ka na natapon na beat talaga, nasasayang na beat din yung mga... Hindi talagang masasabi yung sasayang na. Sabagay, ang sayang yung sulat. Kasi nakatupa na siya doon. Pero tapos hindi pa tuloy. Yung iba wala. Paano nangyayari dun sa nasulat na yun? Na-impact na lang? Dire-recycle mo. Dire-recycle mo sa iba. Kung tulad ko, kung may mga bagay doon na words na sentence. Sa tulad ko, yung doon na sinabi ko sa inyo una, ako pang nasulat ako, pwede mo ilagay sa kahit saan na beat. Dahil ako, gano'n ako mag-isip. Yung pwede itong gawing sa beat na pakanta. Sa beat na pangwasakan talaga. Tapos pag sinabi mo love song tayo, gagawa ako ng pang love song na pwede din na pakanta. Na pwede rin pasayaw. Yun ako magsulat. Nice. So, ikaw na papasok ka sa LD, dapat open ka din sa kanila na, tol, nagrarap, gusto kong matutong magrap. So, magrarap ako. Yan, bibigyan ko kayo. Pag meron kayo na, sali nyo ako. Walang requirements na kailangan talagang may experience sa kanya na nagrarap. Magaling ka sa gano'n, magaling ka sa ganyan. Hindi. Ang importante, kahit pag nandun ka na. Maraming tinanggal. Ano nagre-record ba? Dexter Tolls. Ako, meron ako sarili tol na recordan ko, si Miyam. Shoutouts Miyam, I love you. Yan, kasi bukod sa LD, meron kaming grupo, 3 lang kami, pero wala kami pangalan. Walang pangalan group namin. Alam mo yung Greyfox Production to? Kami yan. Talaga? Kami ang bumuo niyan, Greyfox Production. Si Amboy, yung nagbibidyo. Si Amboy, siya nagbibidyo. Kami ito lang bumuo niyan. Nabuo yan sa unang kanta ko na Boss Pat. Kasama si barkada natin yun eh. Mga katrabaho ni Bunek, sorry men, nakalimutan ang pangalan mo men. Basta yun. Yun. Nabuo yung Greyfox niya, kami. Kaya, nakasama namin si Miyam, bukod sa lyrical division, nakanta rin kami. Puro naman love song ginagawa. Love song. Genre nyo, love song, rap. Rap love, yan. Kabito. Kaya, yun lang. Sa mga gusto mag-LD, magdala kayong Vaseline. Yan. Ang padulas. Yan lang. So, para matitimusan kayo ng bawat isa. Sige, okay ka ba? Yan. Joke lang. Mapapalitan ng nila. Pero nung dyan kami nung tagpakanan na ito, yung New Year's Eve, nung ang daming tao nun. Daming tao nun. Sabi natin, ubus yung alak eh. Ubus yung alak talaga, bro. Para sa akin to,
yung mga panahon maraming tao ngayon, wala na. Lalo masyado. Bumaba. Kaya alam mo, yun ang sa isang ano eh. Puno natin yun, di ba? Recording, punong-puno, Sobrang daming tao ng tol. Yun ang isa sa ano ko sa kaya pumapasok yung idea ko na mga gumawa ng ganitong bagay para iangat yung culture ng hip hop. Oh, tol. Tama. Kaya ganoon, oo. Kasi tol, kaya tingnan mo lang ito malaking patunay yan. Hindi sa inaangat ko yung sarili ko. Malaking patunay ito. Yung event ko lang nung last year. Tol, pangal, tol, naalala. 60% yung lugi ako. Pero okay lang sa akin yun. At least, nabuhat natin yung hip-hop culture dito sa Milano. Nagkasama-sama din. Nagkasama-sama. Lahat ng grupo nandun. Lahat na mabibigat. Ghetto nandun. Special guest natin si Sir God. Shoutout sa Utol. Blacky. LD. Halos lahat na mabibigat nandun, di ba? Nandun. Kaso, kahit na nga ganun lugi, at least di ba, napataas natin na nagkaroon ng pagkakataon yung mga... Magkasama-sama na din. Di ba? Magkasama-sama. Lahat doon. Labo-labo, di ba? Kaya ako, ang dami kong gustong gawin talaga. Ang dami kong gustong gawin na para sa... Di na sa para sa hip-hop culture, para sa... para sa mga Pinoy talents dito sa... Hindi lang sa Milan, sa buong Europa. Para sa mga Pilipinong talentado sa buong Europa. Kaya hopefully sana matuloy itong binabala. Malaking sa akin tol, maganda yung naisip mo niya. Kasi sa tulad na lang ng iba na mga makakapanood dito, ganyan. Siyempre marinig na yung, siyempre mga LD na yan. Sino may plaka? Diba? Makukonscious sila ngayon. Makukonscious natin. Tapos, aspiring rappers din siya, gusto niya mag-rap. Yes. Mabubuhay sila ng loob na, puta, parang kasarap ng mga interview. Kumbaga yung mga ibang rapper na bata. Hindi sila napapainggan. Yes! Tsaka napapainggan sila pagka, mabubuhay sila ng loob. Yun. Yung nahihiya sila, di nila malabas yung gusto nilang gawin. Tapos mapapanood nila LD na gano'n. Masisense nila ganito. Pwede pala to. Subukan ko nga. Tapos lalo na, pag kunyari, yung isang batang ganito, talagang talented, no? Tapos, mapapasok pa sa LD. Lalo makikita yung talent niya, di ba? Di ba? Kaya, hopefully sana matuloy itong para sa culture ng Pilipino. Music, lahat ng talentado, lahat ng talentado dito sa Europa. Magpaparecord ka lang. Tsaka, hindi nasabi lang sa tol, para lang. Kasi hindi na din naman ako sabihin baguhan sa pag-rap din sa Italia. Basta sa experience ko, hindi mo kailangan ng grupo. Hindi mo kailangan ng grupo para ipakita mo yung sarili talento mo. Kasi nagsimula lang din ako bago makapunta sa Fly Tribe, sa Lyrical Division, sa Grey Fox niya. Bago nagsimula yan, nagra-rap lang din ako ng pang-reels lang ako sa Facebook tol. Lalo na nung pandemic. Lumabas yung 24 bars challenge, 16 bars challenge. Nag-challenge ako yan. Ang dami naglalay, ang dami sabi, tol, mag-rap ka, sali ka sa ganun. Doon nagsimula lang ng tol. Sabi nga, hindi ko makakalimutan yung comment ni Jeff Buddy doon. Sabi sa akin Jeff Buddy, ayos, magaling pa sa kakilala ko. Doon ako na sabi, sino kaya yun? Diba? Kaya sa may mga batang rapper dyan, yan, tol. Gawin nyo lang yung sinasabi ni Papi G. Diretso lang, diretso. Hindi mo kailangan ng grupo. Ipakita nyo lang yung talento nyo. Yung grupo, sila mismo ang kukuha sa'yo. Yun. Kung nakita nila talento. Omsim. Yun. Yun lang yan. Cheers tayo dyan. Cheers. Commercial break mo tayo. Commercial break. Yon, round 5, All Goods Podcast, episode 4, Papi G pa rin. Let's go! Ano yung sinasabi ng wasabi? Yan, dito na tayo sa mahang ba talaga? Final segment, wasabi segment. Yan na. Favorite ko yun sa sushi. Yan na, supo. Mahang talaga yan. Ikaw na unang bumunot, kaibigan. Huli na si Utol. Sige. Ikaw na unang magsimula. Ikaw na. Ako na?
O sige, ako muna. Kinakabahan ka naman lahat. Ikaw ba? Ako muna? No, hindi. Siya mo na pupunutin mo, tapos ikaw bahala kung... Ako na. Pag ganun tayo. Pag ganun. Ikaw na sunod sa akin. Ako na muna ang bubunod. Wasabi. Parang dami yan tol ah. Dami. Nanggaling to sa makatang tao. Yan. Wala itong nabunod natin. No, mag-start. Ano yan tol? Ako babasa. Ako na. Hindi ko na maibalin yan. Maganda to. Pero para sa akin, ano to eh, bagay siya ito. Sige. Ay, bakit? Pero ako nakabunot. Ako babasa. Babasahin ko na. Paano magdala ng yabang? Kopo. Oh shit. Kung gano'n ka kayabang, parang gano'n. Ikaw mayabang ka, kabigit ang kasi yan. Ano ako eh, hip-hop culture ako eh. Paano magdala ng yabang? Kailangan yung ano, para sa akin pag mayabang ka, kaya mong dalhin kahit saan. Kumbaga, pag pumunta ka sa isang lugar, namulit ka, kaya mong panindigan yung kulit mo. Hindi yung tipo na nagyayabang ka, pupunta ka sa isang lugar, nangulit ka doon, tapos may nakatapat ka, babahag na yung puto. Tutupi ka bigla. Tutupi ka bigla. Para sa akin, pag ikaw yung kaya mong dalhin yung yabang mo, dapat kahit saan. Kahit saan kaya mong dalhin. Pero hindi siya yung tipo na winawagiwas mo yung, oy, may abang ako to. Ako hindi sa ganun. Kumbaga, pag dumating ka dun sa ibang lugar, nakikisama ka, yung malalaman nila na, iba to. Ibang tindig nito. Kaya nito dalhin yung angas nito. Kung maangas ang datingan nito, mas maangas ako. Hindi. Kumbaga, kung yung ibang tao nakikita ko, nakikita ko yun, maangas to, kaya na ito dalhin yung yabang nito. Kita na sa tindihan. Yung parang ganun, pag pumunta ka sa ibang lugar, kahit sa pag-uusap man sa mga tao, kasi minsan sa salita pa lang, malalaman mo na kung mayabang to, kaya na itong bitbitin yung payag niya. No, pag nagsalita kasi sa tao, pag tinitin mo, pag may nagsalita kasi nasa, ano natin yun eh, sa mentality na natin, pag may nagsalita kasi, hindi tayo lagi na naniniwala. Mag-isip ka muna eh. Tangin na, yamang nito. Di ba, no? Hindi tayo lagi, hindi parang, oo nga. Pag natalay ko na, nagyaya pa. Ganun tayo eh. Basta may nagsalita sa atin ng, napakatakas naman yung sinasabi mo. Pero pag yung kaya mo talaga bitbitin yung yabang mo, yung kaya mong dalhin, masasabi talaga sa'yo nung makakaharap mo na masasabi nila na may pagyayabang to. Hindi to basta-basta. Para sa akin ganun. Ang angas yung yabang kailangan talaga kaya mo panindigan. Huwag ka nang magyabang pag di mo kaya panindigan. Huwag ka nang magyabang. Manatili ka na dyan na makiyain. Kasi pag nagyabang, kailangan talaga kaya mong bitbitin yan. Kaya mong bitbitin. Kasi pag yung yabang mo pagpapanggap, ang pangit nun. Madami kang masasalong pangumutya doon. Ikaw din ang kawawa. Ikaw ang kawawa, Salahan mo yun. Salahan mo yun, may abang ka, di mo pala kaya na nila, di ba? Tangina mo. Di ba? Hindi ba totoo? Kaya mas maganda yung sinasabi nila na parang masakopin niyo ko dyan mas mabuti patahimik ka na lang Oo, ganun din. Kaya mo silang mayabangan sa'yo, no? Kaya mo silang mayabangan sa'yo, tahimik ka lang. Ano kaya ako pamito Pero wala mo ginagawa mo? Gano'n? Hindi ba sa lalabas yun, di ba? Maganda yun Wala kang, mayroon talaga yung mga nakakatawa talaga yung mga gano'n. Talaga yung namaangas na dating talaga. Wala kang ginagawa. Tahimik lang. Ano sinasabi silent killer? Tapos mga galit sa'yo. Mismo. Hindi mo yung pumasok sa utak ng tao. Hindi mo lang naiisip.
Hindi mo siya naaalala, no? Tapos iniisip ka niyan. Napakaling na sa'yo na kung yabang, hindi mo naman siya kakilala. Pero nayayabangan. Nayayabangan sa'yo, tangin mo. Bakit? May tao doon? Sana na yun, ano mali. Yun, para sa akin, paano mo dalhin yung yabang? Kailangan kaya mong bitbitin kahit saan. Kung magyayabang ka. Pag hindi ka naman nagyayabang, stay put ka lang dyan. Pero pag yung... Stay calm. Kaya mo yun. Chill ka lang, good vibes ka lang. Pero pag kaya mong yabang mo, kahit saan ka lang. Pero, pag ayaw magyabang, stay calm mo. Stay calm mo ka lang. Goodbye. Goodbye lang. Hindi naman yun eh. Basic naman eh, no? Hindi naman ito pinapahit sa mga buhay eh. Yan po, ina. Pareho. Kung worth it ba ang paghihiganti po, ina? Yeah. Paghihiganti, parang, at tingin ko yung worth naman talaga. Sa good way din, na paghihiganti. Hindi yung parang katayin mo naman yung... Pero, ewan ko din na pag yung... Paano kaya yung hindi, yung anak mo... Ano kaya yung anak mo, I mean, makita mo yung anak mo... So, depende sa paghihiganti. Depende sa way, depende kung paano ginawasan yung kasalanan, depende kung yung bigat ng mararamdaman mo, no? Kung kung leggero lang na, baka baliwalain ko pa yan, pero kung mabigat, napag-usapan na yan. Baka, natin ko, depende sa mararamdaman. Depende yan. Depende. Pero, hindi ko nakikita sarili kong maghihiganti, no? No, hindi ko. Para dahil may mga anak na ako, hindi ko parang napaka-mahaba ang aking ipasa Diyos na lang. Ipasa Diyos. Ipasa Diyos. Pasensya ko parang ipasa Diyos na lang. yung... Si G.O.D. na ang bahala. Sabihan nila. Pinanaisip ko eh. Oo. Paghihiganti, madaling maghiganti. Wala naman tayo Wala nangyari sa'yo pagkatapos ko. Wala. I mean, di ka rin sasaya. iisipin mo pa yung maghihiganti ka. At wag ka na lang mag-isip. Mag-isip ka lang para sa'yo na lang. At iisipin mo yung higanti sa mga shoot nga. Ang taking nga, nalatapakan. Ano ka ba? Kaya mo sila maghihiganti na lang. Tugma din yan doon sa paano madali yabang mo. Tugma din yan. Pag-iigat mo. Hindi mo alam, may linger pala o bigla ka na sinaksak sa liig. Saan ka ngayon? Saan ka ngayon? Depende siguro sa... Depende na lang din talaga. Sa makakalaban mo. Halimbawa, hindi na pakiyapakan yung anak mo. Ngayon, ipag-usapan nila. Kasi kung anong ginawa, parang dapat yun nila gusto. Yun din ang babalik. Hindi na sa moment na nangyayari. Pero talaga naman. Alam ba ikaw, masaktan yung gata mo? Okay na, papayag ka na nasaktan lang yun. Oo, inangatan. Di ba? Yung sabi mo, tumawag ka ng polis, parang... Hindi na, ako na polis. Second pa yung tumawag ka ng polis. Ikaw yung responde doon. Yung polis, hindi. Ako muna. Second option yung polis, dahil ano ko rin eh. Ibang usapan na. Iba na yung bagay na kaya, yun ang akin para sagot doon. Depende sa... Depende, sa lahat magagawa mo sa akin dahil pares na tayong tao, magagawa ko yung nagagawa mo. Nagagawa mo. Kung yung kaya mo, kaya ko din. Kaya pala sa tayo kumakain ng kanin. That's true. Yun ang totoo. Yan. All goods. Ikaw na, Utol. Ulod ka na sa aming Wasabi. Wasabi. Wala ba ditong veggie? Tsaka sashimi. Sashimi. Yun. Yeah. Yeah. Mahaba-haba akong basahin na. Sayang. Okay. Ano sa palagay mo, tama ba na ibigay mo lahat para sa isang tao? Panginoon. Parang may pagkahugot mo. Diba? Ano sa palagay mo, tama ba na ibigay mo lahat para sa isang tao? Ano ba yung pag-ibig ba yan? Saan ba ito nakaano? Generally. Laging general yan. Laging general. Para sa akin, Tol, sa isang tao, masasabi ko, parang mahirap eh. Mahirap ibigay mo lahat sa kanya eh. Lalo na kung yung isang tao na yun hindi worth it, Tol. Pero sa halimbawa, sa magulang mo, sa magulang ko, sa asawa ko, bibigay mo lahat. Lahat talaga. Bibigay mo lahat sa kanila.
yung tulad Hindi mo na pag-iisipan, ano? Kung siya sabi nila, susubong mo lang, bibigay mo. Bibigay mo ba? Sa mga anak Sa mo. mga anak, lalo na. Sim. Kaya sa isang tao, mahirap. Pero kung sa ibang, sa kapatid, sa pamilya mo, ganyan, sa kayo, bibigay mo talaga tol. Lalo kung yung pamilya mo ay ano kayo, yung pang matibay kayo yung samahan yung pamilya mo. Solid talaga. Talagang walang shit sa walang pamilya. shit. Talagang Kasundo pabeling. ka. Anong kailangan? Bye sa Yun, bibigay mo talaga lahat tol na hanggang sa kahit na yung wala ka na. Kasi pagdating ng panahon tol, yung ikaw ang wala, babalik sa'yo. Babalik sa'yo yun. No? Kasi tol, naniwala ako dun. Kasi dati, sino ba ako dati? Diba? Normal na tao lang ako dati. Lahat tayo, normal na tao. Binigyan ka ng magulang mo ng tamang edukasyon. Binigay niya sa'yo lahat. Diba? So, ibalik mo naman yan. Ibalik mo. Balik mo sa akin. Hindi lang sa utang na loob, kumbaga. Ikaw, nalibangan ka ng respeto, ano. Ikaw naaayanan mo talaga yung taong mababait sa'yo. Na, I mean, yung kahit dati pa, no. Ako, ano? May mga tao talagang naging mababait sa'yo ng mabilisan lang, yung... Ako, ganun. Yung may mga bagay siyang ginawa ng isang beses nang ginawa sa'yo, pero solid. Solid. Yung mga nangyari na sa basa. Ano ko malakas yung ano ko yung ang tawag dito, yung memory ko sa lahat ng mga na tumulong sa akin nung bata pa lang, tumulong sa akin sa paglutas ng ganito, sa pag-angat sa ganito. Talagang tanda ko sila talaga lahat. Kung ano yung ginawa nila sa akin, para maging ganito ko. Para malagpas ako yung ganitong sitwasyon. Tanda ko. Ganun ako. Tanda ko kung sino, kung saan, kung bakit. Ano ba, kung tatama ka sa loto, tanda mo yung bibigyan mo, no? Oo, mismo. Alam mo na kung ilang percent ka, yung tangina. Alam ko kung sino yung babalikan ko. May mga ganun talagang tao. Oo, totoo. May mga ganun talagang... Tol, madami yun. Kasi ako naman, sa opinion ko naman dyan, yung alam mo yung tunay mong kaibigan, yung tahimik lang, hindi mo lagi na hindi mo lagi nakakalubilo. Yung pero lalabas siya pag yung nandiyan ka sa kapangangailangan. Diba? Yung biglang ina, hindi ko to kaya. Tol, yung problema natin to. Pero yung mga nakakahalubilo mo sa imong kaibigan mo talaga mabait sila sa'yo. Hindi mo ang mga ganun kasing problema sa mga hindi mo yung sa mga girlfriend yan, yung nangyayari, yung mga nagkakasama sa mga tropa. Sa pamilya, hindi na pwedeng mangyayari ng mga tropa dyan. Pag yung problema ng pamilya, hindi ka na dyan... Para sa akin, ha? Out na ako dyan. Yung problema nyo ng pamilya mo yan, out ako dyan, hindi ako dyan tutulong. Pero yung mga girlfriend, pwede yan. Mag-inuman tayo kung gusto mo. Pero pag may pamilya, sasamahan pa kita lumabas. Hindi na. Tol, pinaka siguro sa 1 to 10, pang number 9 to. Financial. Yan. Diba? Una sa lahat yan. Doon talaga. Alam mo, halimbawa nangangailangan, alam mo kung sino yung unang tatanungin mo, alam mo hindi ka ihindihan. Hindi ka ihindihan. Alam mo, okay sa kanya. Na hindi ka kikipitin, hindi ka ihindihan. Yung di magdadalawang isip. Kasi ako, lahat tayo ito nangungutang para sa akin. Normal yun. Lahat tayo nangungutang. Lahat tayo nangangailangan. Para ako, naisip kong manghiram. Maisip na talaga. Isa na agad na naisip ko. Siya yun eh. Oo. Kasi alam kong palagay yung loob ko sa kanya, palagay yung loob niya sa akin. Totoo. Alam mong kahit matagal mo hindi siya nakakausap. Pero pag tumawag ka sa kanya, punta ka dito, gano'n. Para sa akin, isa sa pinakamalaking lahat. Kaya ka natitiwala ka sa tropa mo kung ikaw yung magpapahiram. Oo naman, tol. Depende. Kasi tol, ako, marami akong tropa na sumira. Na hindi naman sumira. Ako, madalang ako magpahiram, tol. Kahit marami ako, hindi naman sana, may pera ako sa bulsa. Kahit may pera ako sa bulsa, hihiraman mo ako. Kaya pakilan lang ha. Mama ako, meron akong 1,000 sa bulsa ko. Hihiraman mo ako. Tol, baka naman pwedeng makahirap ng pera. Kilala kita. Nagkaganan ka. Nagsasabi ka. Alam mo na kung saan mo dadalhin. Naiigipin ka mo yun. Tol, wala tol. Kasi masira yung pagkakaibigan. Depende na. Wala ka dyan. Hindi ka nagtatamot, no? Hindi ako nagtatamot. Pero alam ko. Ikaw ang iniisip ko. Iniisip ko lang.
Ikaw, hihiram ka. Alam ko na kung saan mo dadalhin eh, kasi kilala kita eh. Pero kung kilala kita na ikaw eh, dadalhin mo kasi yung kailangan mo sa pamilya mo. May kailangan kang bayari sa kotse mo. Wala akong problema sa akin, tol. Pera lang yan, what is money, baby. Lalas ko din yan, tol. Meron kaming siguro maiintindihan mo na to, pero hindi ko nababanggitin ha. Meron kaming tropa. Ngayon, tropa namin dito. Umuwi na siya ng Pilipinas, nag-for good na siya doon. Ngayon, dahil nga talagang tropa na, hindi lang tropa, kapatid namin siya. Nangailangan siya ng tulong pinansyal. Yan! Tulong pinansyal. Financial break. Sobrang lakas siya. Hindi ko na sasabihin kung anong pinansyal. Basta nangailangan siya ng tulong pinansyal. Ngayon, kami namang kapatiran, tumulong kami talaga, tulong siya. Ang laki ng amount na napadala namin sa kanya. All goods lahat. Okay. Tapos, syempre, siguro kasalanan ko din na nagbitaw ako sa kanya ng salita na sabi ko sa kanya, sige, basta may kailangan ka, magsabi ka lang sa akin pag kaya ko, tutulungan kita. Okay, doon, na-close na doon. After a month siguro, nag-message siya sa akin, sabi niya sa akin ganito, ganon. Baka pwede mo akong tulungan ulit, padalan mo ako at kailangan ko ng allowance. Yan sa akin. Ngayon, parang ama para saan allowance? Na ako doon, naaningan na talaga ako doon, sabi ko, kasi nung nandito pa lang din yun, siya, kumbaga, magpapalusot na siya. Hindi niya pagagalingan. Ngayon, sabi ko dito sa tao, di ko naman siya kinupronta na gano'n. Di ko na siya talaga nireplyan. Pero sa isip-isip ko, ang sinabi ko sa kanya, ang gusto ko sabihin sa kanya, di ka na nagbago, 2024 na. Magpapalusot ka na lang, di mo pag ginaligan. Sabi ko sa isip ko, kung yung rason mo ay iniba mo, maaari pa, tutulungan kita. Kaso, ang bungad mo sa akin, pang-alawan, problema po ba yun? Sabi, inisip ko nga yun, yung mga anak ko nga, walang alawan, tapos ikaw hihingi sa akin ng alawan. Napakalaking bullshit niya para sa akin to. Bullshit. Diba? Ganun lang. Yun. Nga sabi ko nun sa isip-isip ko, di ko na siya talaga nireplyan. Pero sa isip ko, yun ang gusto ko sabihin sa kanya. Kung iniba mo yung reason mo, baka pwede pa. Dahil nagbigay ako sa'yo ng salita eh. Sabihin natin, galing ka lang, nasa Pilipinas ka, magkaka-chance ka dito sa Italy. Tapos, mawawala din yung chance na binigay sa'yo para trabaho o hindi. Tapos wala ka din pinag-aralan sa Pilipinas. Babalik sa Pilipinas, Tayo na dahil, hindi ka na nga nag-aaral ng Pilipinas, kaya nga pinapunta dito. Hindi ko na sa general na sinasabi ko. Hindi ko naman kilala yung tao sinasabi mo. Tapos babalik ka ng ulit ng Pilipinas na wala ka pa rin. Yun nga ang hirap doon. Dahil nga talaga, sayang talaga. Dahil talaga magkakapatid kami noon, tapos umuwi siya ng Pilipinas. Kaya nung humingi siya ng tulong sa amin, hindi kami nagdalawang isip noon. Lahat kaming magkakaibigan. Pang-business niya? No, hindi. Pang fiesta? No, hindi. Panggawa niya ng requirements para makapag-apply ng trabaho. Di ba? Kahit pang-apply, wala man lang. Nasa internet din na magulang niya. Doon nga kami na ng damdamin Dahil gustong-gusto niya maghanap ng trabaho. Di ba sa atin bago ka makapag-apply, pangmasahe, kailangan mo munang ayusin yung requirement. Kaya, ang pinag-usapan na, sige, tulungan natin para mapaghanap ng trabaho. Ang tattoo pa sa atin. Good yun. Good. Graduate ka. Maganda yung reason niya noon. Kaya talagang nagpadala kami. Laking pera noon. Laking pera pinadala namin. Kaso nag-message sa akin, yung sinabi niya, allowance, ay sablay. Sablay talaga. Sablay.
Tayo mo naman yung diferensya talaga ng sa Pilipinas, tapos siya naghahanap ng trabaho. Kailangan pa niya ng pera. Eh maghanap ka nga ng trabaho, pera kailangan mo po. Paano ka makakita? No, kaya sa atin. Paano ka makakita bro? Ikaw, nasa Pilipinas ka. Kaya ka naghahanap ng trabaho. Para wala kang pera. Wala kang pera. Paano ka makakita ng trabaho? Pag wala kang pera. Pera nga ang problema mo, bili mo. Itong hirap din sa akin talaga. No, transportation. Yung mga biyahe ka lang. Biyahe pa eh. Dito kasi pwede kang tsaka mo bayaran eh. I mean, tumanong kahit nga makita ka ng inspector o magpakontrol ka, no? Sumalta ka, no? Totoo. Pamulta. Sa atin, hindi ka makakapag-apply ng wala kang pamasahe. Puta. Saan? Hindi ka makakaikot, lalo sa Maynila. Mas mahirap talaga sa atin, tol. Mahirap talaga. Tsaka benefits lang. Tsaka edukasyon. Sa mga bata. Wala kang tinapos sa atin, wala. Mang-mang. Oo, pag hindi mo na-broke ang code, yung hindi ka naging success na, hindi ka umabot sa level na tumastaas ka ng dahil sa atin kasi, ang level ng tao tayo, ang 50 ko, konti pa eh. Mas marami sa baba. Sa baba, mas marami. Natingin ko ha. Sobrang dami ito. Yung 50 yung mga nakakabawi ng per day eh. Pantawid lang. Pantawid lang. Ayun, tayo 50, hindi na pantawid. Mahirap din sa atin talagang, dahil malalayo eh. Mahirap ang buhay. Mahirap ang buhay ang trabaho. Mahirap sa atin pag meron ka. Pag meron. Mahirap ang wala. Hindi ko naman natarasan magtrabaho kaya sa atin. napakaswerte natin na po nandito tayo. Mismo, tol. Hindi, maganda talaga dito. Para sa bata, hindi naman sa pag-ano, yung mga future ng mga bata ko, dito ko na dito na. Dito na, tol. Kahit ako naman sa isip ko. Hindi ko. Dito. Para saan? Iuwi mo sa atin. Dito. Ako, tol, gusto kong bumili ng bahay. Kasi inisip yung mga anak ko. Pag itadila, may bahay na sila. Hindi sila mamupahan tulad ko. Yes. Diba? Umsin. Yun ang inisip ko. Dito na sila inanap. Dito na, pre, sa kalahati ng buhay ko, nandito na ako. Oo. Bakit kayo iuwi anak ko? Diba? Para saan? Ikaw nga, hindi ka sanay. Ikaw nga, hindi sanay. Makita ko lang anak ko dun eh. Ang na ginagawa ito, baka kabumata mo. Bumalik ka dito. Ang anak ko nga eh. Ang anak ko nakamagbakasyon, no? Ayaw bumalik. Ayaw sa Pilipinas. Ayaw. Oo. Unang-una, pag nakita nila yung lugar. Buyo. Ang sa bagay, probinsya ka. Buyo. Sabi naman sa Manila. Buyo, probinsya. Basta naman ngayon talaga yung pagka-size, kaibigan, bawal sa ako ba? Nung kabataan ko, alas 6, nung huli pa, pero nung lumaki-laki na ako, mga 12, mga 13 years old na ako, marunong na ako mag-sikyo, yung mga takbong gano'n. Ang ina, malayo na tingnan dahil na ako na malalayo. Ibang barangay na. Mga 14, nung dumating ng grade 6 yan. Kasi pasok ng high school, iba na talaga ang trip eh. Oo, iba na chicks na. Kapag high school First year high school lang. Sa atin, pero, hanggang napasok pa rin yung... Naano ko, tol, experience yung tol. Iba sa elementary, no? Para sa akin, naranasan ko yung dapat kong maranasan sa mga. Dahil bumabot ka ng high school. Kung elementary lang talaga hindi. Hindi may experience ng elementary. Kaya nga, sabi nga sa atin, yung mga hindi nakapag-high school life sa atin, ako. Ang batang 90s ako, alam ko yung tol. Sarap. Pupo. High school life. Dahil yung mga chicks na yun eh. Mga chicks. Lahat. Ano? Lahat kasi alam mo dyan eh. Pag hindi ko na personalize ko, lahat alam mo. Magaling pa isip lang ako, tol. Tol, sa kagaguhan ko dati, yung personalize ko lang. So mga chicks na yan, sinabi mo. Nagka-ating kami tol magtatropa para pumunta doon sa bahay ng mga estudyante na pang school, na babae. Anong nangyari? Nung dumating kami doon, bumaha! Biglang pumasok ng bagyo. Hanggang bumaha. Na-stranded kami sa kanila. Stranded kami sa kanila, tol. Alam o oras lang? Oras lang. Hindi, isang gabi. Kung na-isla kayo? Para sa isla? Hindi, na-stranded kami sa bahay nila. Yeah. Kasi Kaya bumaha. kasama lang, mga pamilya nila, mga kapitbahay nila. Naka-uniform kami doon sa ibang school kami. Sabi ko, kailan dito? Pinuntahan po namin sa yung mga magulang. Doon sinundo. Kasi, hindi namin alam na babagyo pala nun. Na tutuloy yung baha. Kasi bahain sa amin sa Nueva Ecija.
yung school pala, tumawag na sa mga magulang namin na uwi na kami ng maaga. Oo, labasan na. Nag-communicate sa mga magulang namin Yung mga mga walang service, gano'n. Susunduin ng mga magulang. Kasi baka abutan ng... Saan ka sa Pilipinas? Kabanatuan ako to. Hindi namin alam kasi wala kami sa school. Pag sunduduan kasi, doon kayo sinunduan sa bahay no, Si Tebes ba? Si Tebes, no, taga niya. Saan ba si Tebes? Hindi ko alam. Yung gangster na... Hindi Nueva Ecija. Hindi Nueva Ecija. Tapos sa cellphone pa nun, cellphone ko, 1100. Yung mayroong picture sa likod. Lobat. Ay, dinabot na kayo ng lobat doon. Nabukasan. Doon pala nakapag-charge siya, may pag-brown out. Pag mga baha. Baha, oo. Naka-out siya. Sabi sa akin, pagtao ko, dito ako sa subdivision. Doon ka na sinundo. Doon sa mga chicks na yun. Ang tama yun sa Pilipinas Ang tambayan? Tambay kayo lagi na sa tambay ito sa mga side street. Yung mga tao sa inyo doon. Side street. Kanto? Hindi, yung mga... Waiting sheet? Hindi to. Ang side street. May mga tindahan. Hindi, ano siya yun? Yung parang bar sila may mga banda lagi pag gabi. Jaman. Hindi, may tawag sa Batangas. Hindi ko masabi. Nightclub. Mga padis, yun. Padis Point. Nightclub nga. Doon may laki na tambay, di sa mga mall, sa bilyaran. Yung mga tambayan namin dati. Tapos siyempre may mga gang namin doon. Dito lang kami sa gang namin, tags ka pa. Yan ngayon. Sarap sa atin pa, high school. Pero delikadong buhay, no? Delikadong buhay talaga. Mabitin ako. Makusok talaga, no? Oo, biting ka nun. Naka-first year ka lang. Ako, naka-third year ako nun. Pero hindi ako kasi napunta ako dito. So, wala lang ako dito. Masaya ako. Kasi nakita ko na natin yung mangyayari sa akin. Dito nga, hindi ko tinapos yung school ko. Doon pa. Meron ka na talagang pattern na... Nababayad ng mga lola ko doon sa school ko. Na mga nangyayari. Dito na ako. Masaya ako dito. Tsaka nandito lahat pamilya ko. Ay, mga parents pa rin. Nandito kami lahat pa rin. Yung mga lola at lola ko nandito, nag-for good na sila sa Pilipinas. Kami naman ngayon dito. Pero ang mga pamilya ko lang sa Pilipinas, sa side na lang ang tatay ko, mga pinsan, kapatid niya yan. Sa side ng mama ko, nandito kami lahat. Sa side ng mama ko, nandito kami lahat. Mga tito ko lahat. Kaya sabi ko, ano pang gagawin ko sa atin? Ito na ako. Hindi na, oo. Wala na. Dito na rin. Wala ka lang view doon sa Pilipinas. I mean, napakahirap naman ang yajas mo, apo ko niya. Tapos na ang aming episode 4 kasama si Papi G. Maraming salamat sa mga viewers namin, sa mga dating pa namin viewers, salamat sa inyo. Yung mga hindi pa nakaka-subscribe, mag-subscribe lang kayo, support nyo kami sa YouTube channel namin, tsaka sa lahat ng platform. Baka may gusto kang promote mo lang, Tol. Shoutout sa lahat ng tropa dyan, sa LD syempre, TTL Division. Sa lahat ng mga nakahalupilo, mga katrabaho ko yan, shoutout sa inyo lahat. Sa pamilya ko, mga anak ko, I love you. Sa asawa ko. Tsaka, meron nga pala isang tropa, baka gusto yung naghahanap ko yun ng magko-choreo para sa Zumba-Zumba yan. Si tropang Luigi Ilaw. Luigi Ilaw. Search nyo sa Facebook. Search nyo. Pilinan niya yan. Yan, shoutout sa lahat. Yun pala. Salamat all good. Salamat sa pagpapalala. Salamat Papi G, LD, salamat. Tol, salamat. Yun, maraming salamat. Kita-kits sa episode 5. Abangan nyo kung sino yung guest namin. Yun. Salamat. Abang-abang yan. Yeah. Alright. Yun. Salamat pa. Hindi siya tawa sa puting beer. Yung t-shirt to. Ay, natin. Iso ka na. Gusto mo
Hindi ko yan kasi mo ulit eh. Pag medyo malaki, palitan natin. Kuha ko doon sa baka. Ayos lang po ito. Ayos lang? Parang sobrang laki yata. Sukat mo ba ito? Sukat mo.